Hindi ko siya itinago. Aksidente ang nangyari. Depensa ni Pamela. Itinago mo pa rin siya sa kagubatan na to. Para hindi ko na siya makita at para masolo mong fiancé ko. Hindi ka lang talaga nahiya. Traidor ka? Nanggigigil muli na wika ni Hilda. Kasabay niyon ang mahigpit na paghawak nito sa braso ni Pamela. Dumiin pati ang kuko nito. Napatiyad siya. Aray! Nasasaktan ako! Hilda, bitiwan mo siya. Buntis pa rin siya at wala kang karapatan na manakit physically. Pigil dito ng ginang. Hindi rin tama, tita, na kinakampihan mo siya. Pinukulan nito si Pamela ng masamang tingin at patulak na binitiwan. Your drama was over, bitch. I said stop calling her bitch. Sigaw ni Carlos. Hindi na nila alintana ang mga tao sa paligid. Binalingan ni Carlos ang lumuluhang dalaga. Impit na pag-iyak ang ginawa ni Pamela. Ganoon pala kapag nasa realidad ka na. Mas masakit tanggapin ang mga bagay na hindi mo inaasahang mangyari. And here she is now, suffering from her own karma. Kung yun man ang tawag sa nararanasan niya ngayon. At kung ito na ba ang bayad sa kanyang mga kasinungalingan dahil lang nagmahal siya at naging makasarili. Was it all a lie? Maluha-luha na ring tanong ni Carlos. Hindi na kaya ni Pamela ang kanilang eksena. Sobrang nasasaktan na siya. Pati ang bata sa sinapupunan niya ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Gumagalaw ito sa loob. I am so sorry. Garalgal ang boses na wika niya. Mahal na mahal kita. Kaya ako yun nagawa. Forgive me. Ikaw lang ang minahal ko at pakamamahalin. Napahila mo si Carlos sa muka. Lumapit pa ito sa kanya. Is that the way you love? Yun lang ang paraan para mabaling ang atensyon mo sa akin. You're so selfish. Hindi makapaniwalang umiling ito. Tiimbagang. Madilim ang paningin nito. Natila na rin siya lalamunin. Nabalot ito ng galit at wala nang magawa si Pamela kundi ang isuko si Carlos sa tunay na nagmamay-ari niyon. Pinaniwala mo ko. I trusted you. Kasi alam ko na mahal mo ko at dama ko yon. Pinatunayan mo sa akin yon. Pero pinagsamantalahan mo lamang palang kalagayan ko. Hindi ba nangako kang tutulungan mo kung maalala ang lahat? Why did you lie to me, Pamela? Sakit-sakit ng ginawa mo. Humagulgol si Pamela. Patawarin mo sana ako. Hindi nagsalitang tumalikod si Carlos papasok ng kubo. Hindi niya halos matanggap ang mga nalaman. Pero mas lalong hindi niya kayang tingnan ng babaeng mahal niya habang umiiyak at nasasaktan ito dahil sa kanya. Ano ba ang naging kasalanan niya kay Pamela at nagawa nitong bagay na ganoon? Itinukod niyang magkabilang palad sa dingding. Nakayukong umiiyak. Isang bagay ang kailangan niyang pagdesisyonan. Kailangan niyang gumaling. Sa kanya itatama ang ngayon ay mali. Babalikan niya si Pamela. Napahawak si Pamela sa tiyan. Ang impit na pag-iyak ay nauwi sa malakas na muling paghagulgol. Dadalhin namin si Carlos sa Amerika para doon siya ipagamot. Inakbayan siya ng ina nito. Pag-angat ni Pamela ng muka ay sinalubong siya ng tingin ng ina ng binata. Hindi kita masisisi sa nagawa mo. Pero hindi sana sa ganitong paraan. I'm so sorry, Auntie. Hindi sumagot ang huli. Pagkusay niyakap siya ng mahigpit. Pinahid niya ang luha ang pisngi ng bitiwan siya ng ginang. Magpapaiwan na lamang po ako. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Pero paano ka? Paano ang bata? Kaya ko po ang sarili ko. Magpapasundo na lang ako kay Aaron kapag maayos na ang lagay ni Carlos. Kapag nakalipad na siya patungong Amerika. Hinagod siya nito sa balikat. You'll be safe. May assurance sa boses ng ina ni Carlos. Pero para sa kanya ay wala na ang lahat. Wala na ang lalaking mahal niya. Ang bata na lamang ang magiging alaala ng kanilang pinagsaluhan at panandali ang pagmamahalan. Let's go home, anak. Narinig niyang wika ng ina ni Carlos. Nanatili siyang nakaupo sa harap ng kalan. Nilinga niya ang mga ito. Nakaalalay kay Carlos si Hilda. Nilingon siya nito saglit at naroroon pa rin ang puot sa mga mata nito. Ibinaba niya ang ulo. Pinigil niya ang luha. Hanggang sa tuluyan na naglaho ang mga ito sa kanyang paningin. Wala siyang ginawa ng mga sandaling yon, kung hindi ang umiyak at umiyak ng umiyak. Kuya Aaron, mahinang tawag ni Pamela sa pangalan ng kapatid nang pagbuksan siya nito. Mabilis naman siyang sinaklolohan ni Aaron at inalalayan.
Susunduin ka sana namin kahapon nang makabalik sina mama mula sa South Cotabato. Pero ngayon ang gusto ni Marwin. I'm alright, kuya. Gusto ko lang na magpahinga. Okay, Pam. Hold on. Maupo ka muna dito. Taranta itong pinaupo siya sa couch. Ikukuha lang kita ng tubig. Nagmamadali nitong tinungo ang komedor. Kasabay niyon ay ang pagtawag nito sa asawa. Hinihingal na lumabas sa kwarto si Marwin. Nakasuot pa ito ng bathrobe. Kas? Nagulat din ito sa biglang pagsulpot ni Pamela. Pagkatapos iabot ni Aaron ng tubig sa kapatid, ay ilang sandali nila itong hinayaang magpahinga. Kapansin-pansin sa mga mata nitong labis na pagod, pero mas pinili na mag-asawa na pagpahingahin ito sa kwarto. Mahigit 7 buwan ka naming hinanap. Nilibot namin ang bawat sulok ng Davao pero sa Lake Cebu ka lang pala matatagpuan ni na mama. Si Marwin habang inaayos ang mesa para sa hapunan. Nakatulala sa kawalan si Pamela na halos hindi na rin kumukurap. Kas, tawag muli ni Marwin sa kanya. Naririnig niyang sinasabi nito pero wala doon ang focus ng kanyang utak. Nanlaki ang mga mata ni Pamela nang lingunin niya ito. Napapitlag siya sa gulat. Kailangan mong kumain, makakasama sa anak mo yung pagpapabaya mo sa sarili. Suhestyon ni Marwin. Sa halip na tumalima ay tumayo siya saka tinungo ang direksyon ng guest room. Pamela, you have to eat. Sa tingin mo ba matutuwa si Carlos sa ginagawa mo na yan? Galit ang tonong hinabol siya ni Marwin. Kinatok pa nitong pinto. Naikwento ni Pamela sa mga itong buong detalye ng pagkawala niya at ang naganap sa pagitan nila ni Carlos. Huminto ito sa harap ng nakasarang pinto. Sa tingin ko, mas matutuwa siya kapag nawala na kami ng anak ko sa mundo. I'd rather die than to stay away from your brother. Hindi ko kayang mabuhay na sa iba siya masaya. Grow up, Cass. May buhay ang nasa sinapupunan mo. Hindi ka ba masaya na magkaka-baby ka na rin? May pamangkin ka na sa akin at ako rin sa'yo. Bakit kasi ganoon? Na kung kailan handa na akong sabihin ang totoo. Siya naman ang agad na sumuko. Hilda was right. Manloloko ako at manggagamit. Sinungaling at makasarili. That's enough, Cass. Isipin mong buhay sa sinapupunan mo kaya kailangan mong maging malakas. May dahilan talagang maraming bagay na nangyayari sa buhay natin. And I'm sure God has a plan for you. Hinihingal na binuksan ni Pamela ang pinto. Niyakap siya ni Marwin na para bang hindi naman ito apektado sa sitwasyon niya. Paano na ako ngayon? At ang anak ko? Nalabo ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. Inalo siya ni Marwin hanggang sa mahimasmasan siya. Maging ang kararating na si Aaron ay labis na rin ang pag-aalala na ipinapakita sa kanya. Magpahinga ka na muna at bukas na tayo mag-usap. Hinalikan siya nito sa ulo at iginiya muli sa kanyang silid. Gustuhin man ni Pamela na ipikit ang mga mata at naising iwaglit sa diwa ang pangyayaring naglagay sa kanya sa sitwasyong kinasasadlakan ngayon, ay tila ito kasaysayan na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Si Carlos ang buhay niya. Doon siya humuhugot ng pag-asa. Ngayong wala na ito, wala na ring dahilan pa para maging masaya siya. Kasalanan ko to. Patuloy niya sinisisi ang sarili. Sana mapatawad mo ako, Carlos. Marahan siyang pumikit at isa-isang inaalalang masasayang naganap sa kanila. Iyong mga gabing nakakulong siya sa bisig nito at mga sandaling pinag-isa sila ng kani-kanilang mga damdamin. Mahal na mahal kita, she whispered. Kinapa ni Pamela ang kabilang bahagi ng kama. Walang tao. Carlos, pabulong na tawag niya sa pangalan ng lalaki. Dahan-dahan siyang dumilat nang walang sumasagot. Bumulaga lamang sa paningin niya ang tahimik na silid kung saan siya nag-iisa. Nagdedeliryo na siya, bunga na rin sa mga pangyayaring biglaan. Masikip na naman ang dibdib niya. Kinuha niya ang isa pang unan at mahigpit na niyakap. Iniwan mo na nga pala ako, matamlay niyang sabi. Ang buong akala niya ay magkakasama pa sila ng matagal. Ngunit sa isang iglap, parang bulalakaw na naglaho ang lahat. Ibinaling niyang atensyon sa tiyan niya. Kinausap ang sanggol na hayun na naman at napakalakas magparamdam ng pagdamay sa kanya. Pasensya ka na anak, she mumbled. Her tears started falling. Pasensya ka na kung masisilayan mong mundo ng walang ama. Huwag kang mag-alala kasi nandito naman ako, hindi kita iiwan. She then smiled bitterly. Pangako, bubusugin kita ng pagmamahal ko. Hinayaan niyang pagdaloy ng sunod-sunod na luha sa gilid ng kanyang mata hanggang sa unti-unti na rin nababasa ang unan. 2 buwan na lang at makikita na kita.
Sana makita ka rin ng ama mo kahit na may ibang pamilya na siya kung sakali. Nangihina niyang sabi. Wari bang nakauunawa ang may buhay sa sinapupunan niya at naglilikot itong muli sa loob ng kanyang tiyan. Mabubuhay naman tayo kahit wala ang ama mo. Pero iba pa rin yung naaalagaan ka rin niya, di ba? She inhaled deeply. Pakiramdam niya'y nasa tabi-tabi lang ang binata. Kapiling at nakamasid sa kanya. Pero alam niyang isa lamang yun sa mga imahinasyon niya na malabong mangyari. Napaka-imposibleng ilusyon. Naisip niyang may iba nga talaga sigurong plano ang Diyos para sa kanila. Mula sa pagpapanatag ng sarili ay natuon ang pandinig ni Pamela sa mahina at magkakasunod na katok sa pinto. Si Marwin ang nasa labas. Mula sa pagkakahiga ay maingat siyang bumangon. Narinig niya itong nagsalita. Cass, lumabas ka muna rito. Wika nito. Inayos ni Pamela ang nagusot na bestida at ipinusod muli ang nagulo niyang buhok. Ang mga mata niya lamang ngayon ang hindi makakaiwas mula sa pamamaga nito. Pinihit niyang seradura at bumungad sa kanyang larawan ng isang buong pamilya na mas lalong nagpadagdag sa sakit na nararamdaman niya sa dibdib. Naiinggit siya. Napansin ka agad ni Aaron ang anyo niya. Namumugto na naman ang mga mata mo. Will you please stop crying? Nakapamewang na sermon nito. Sandali niyang niyuko ang paanan. Pagkatapos ay iniangat din ang ulo sa mag-asawa. Hindi ko mapigilan. May kailangan ba kayo? Gusto ko muna kasi mapag-isa. Hindi ka pa kumakain simula kagabi. Alam mo na makakasama sa iyong walang resistensya sa katawan. Higit sa lahat, hindi ka na mag-isa ngayon. May buhay sa sinapupunan mo na kailangan mong pangalagaan. Concern na pahayag muli ni Aaron. Sumang-ayon na rin si Marwin. Tama ang kuya mo. Kaya halika na sa komedor na makapag-lunch ka na. Segunda ni Marwin. Maagap siyang tumanggi. Hindi ako nagugutom. Pam, kung magmumukmo ka sa kwarto na yan, sa tingin mo ba may mapapala ka? May magbabago ba? Wala. He shook his head. Walang mangyayaring bago. She nodded slowly. Siguro nga tama ka. Pero kahit ano pa man ang gawin ko, hindi na rin mababago pang katotohanan na wala akong kwentang tao. Isa akong manggagamit at enough! Mariing pigil ni Aaron sa sasabihin niya. Halata na sa boses ng kapatid ang pagkairita. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa mga negatibong bagay. Naguguluhan lang si Pamela. Dugtong ni Marwin. Wala kayong alam. Wala kayong ideya sa tunay kong nararamdaman. Kahit saan ako tumingin, siya lang ang nakikita ko. Tulad ngayon, marinig ko lang ang pangalan niya para akong pinapatay ng paunti-unti. Ang sakit. Ang sakit, kuya. Umatras siya hanggang sa marating niya ang dulo ng kama. Dinahandahan niya hanggang sa makaupo na siya. Sinanyasan ni Aaron ang asawa na kausapin si Pamela. Kinuha nito ang bata mula sa babae na kaagad ding tumalima. Naupo ito sa tabi ni Pamela at kinuhang kamay nito. Dinala sa kandungan. Naiintindihan kong kalagayan mo. Pinagdaanan ko rin ang pinagdadaanan mo bago naging kami ng kuya mo. Labis kitang pinagseselosa noon dahil ang akala ko karibal kita sa puso ni Aaron. Panimula nito. Nagtaka si Pamela sa pag-amin na yun ni Marwin. Kaya ba ito lumayas noon dahil siya ang dahilan? Dahil sa pinagselosan siya nito? Mula sa pagkakayo ko ay nag-angat siya ng ulo. Tumingin siya ng diretso kay Marwin. Nagpatuloy lang ito sa pagkikwento. The last time that we made love, pangalan mo nabanggit niya. Wala nang masasakit pa doon na marinig mo ang pangalan ng ibang babae pagkatapos mong ipaubaya ang sarili mo sa lalaking mahal mo. She paused. Nakangiti siya nitong sinulyapan na para bang pinalakas nitong kalooban niya. After then, I've decided to find myself. I went far away and live a normal life without him. Pero hindi pala ganoon lamang kadali ang lahat. Hindi ganoon kadaling mabuhay ng normal. Huminto muli si Marwin at hinagod ng tingin si Pamela. I found myself empty. Kahit pa man dinadala kong anak niya. Kulang na kulang pa rin dahil wala siya. Pero natuto akong magtiis at tanggapin na may katapusan na tamang panahon ng lahat ng bagay. Sinasabi mo ba na posibleng may tamang panahon para sa akin at sa kuya mo? Exactly! Mabilis nitong sang-ayon. Kayo ni kuya, paano naging successful ang love life niyong dalawa? Takang tanong niya. He seduces me again. Kumunot ang noo ni Pamela.
Siyempre nagbibiro lang. Tumatawang bawi ni Marvin sa sinabi. Inakbayan ito si Pamela at humilig sa balikat niya. Nagpatuloy ito. Sumunod siya sa Canada. Nakipagkontraba siya sa parents ko at sa mga boys, kaya niya ako natunton. I was very surprised when I saw him. She smiled. Akala ko imagination ko lang. Pagkatapos niyaya niya ako ng kasal na hindi ko naman tinanggihan. Pamela exhaled, changing the subject. Kailan niya nasabi sa'yo na magkapatid kami? Humina ang pagsasalita ni Marvin. Nung ipinagtabuyan ko siya dahil nabulag ako sa paninibugho. Pero dahil naging tapat siya, dun ko napatunayan sa sarili ko na mahal niya ako. Kaya niyang isakripisyo lahat. Alang-alang sa akin at sa anak namin. Umayos ito ng upo. Bakit mo to sinasabi ngayon sa akin? Huminga si Marvin ng malalim. Tumingala sa kawalan sa kamuling bumuntong hininga. Simple lang. Sinulyapan siya nito. Para maging matapang mong harapin ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon. And to make you understand what life really is. Tinitigan niya ang katabi. Ngumiti si Marvin ng bahagya pagkatapos. That was Grandpa taught me. Umiling-iling si Pamela, tanda ng hindi maintindihang damdamin. Labis pa rin siyang naguguluhan. I don't know what the right thing to do. Tumayo siya at huminto sa pintuan. Nakasunod naman sa kanya si Marvin. Hanggang sa inalalayan na siya nito papunta sa komedor. Araw ng Lunes. Katulad ng nakasanayan niya, maagang gumising si Pamela. Kagabi hindi siya pinatulog ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Ganyan talaga kapag buntis. May mga panahon na nagiging sobrang likot yung bata sa sinapupunan mo. Lalo na 2 buwan na lang at iluluwal mo na yan. Wika ni Marvin na babanggit nito ang tungkol doon. Nakakatuwa nga, minsan nahuhuli ko yung paa niya sa tagiliran ko. Bumubukol. Masayang kwento niya. At hindi lang yun, subukan mong kausapin na talagang maglililikot. Oo nga, tama naman ito. Minsan na kasi nilang ginawa yun ni Carlos. Noong huling araw na makapiling nilang isa't isa, sandali siyang natigil sa pagbabalik tanaw. Ipinilig niya ng marahan ng ulo. Nanunumbalik na naman ang alaala nila sa Punta Isla. Oh, malungkot na naman ang itsura mo. Something wrong? Umiling siya. Naipahalata na naman niya ang lungkot. Wala, may naisip lang ako bigla. Nakauunawang tumango si Marvin. Pigilan man kita at huwag maisip si Kuya Carlos, mahirap gawin yun. Pero sa ngayon, focus ka sa baby mo at sa future nyo. Don't worry, Cass. We'll be here for you. Salamat, maikli niyang tugon. Nagpapasalamat siya ng palihim nang hindi na muling nagsalita si Marvin at hindi na siya muling inusisa pa nito. Kapwa sila napalingon sa malakas na pagsara ng pinto. Nakangiting mukha ni Lolo Anselmo ang bumungad sa kanila. Kumusta nang nagagandahan kong mga apo? Nag-aalangan na tumayo si Pamela. Grandpa! Si Marvin ang unang lumapit dito. Maagap na niyakap ang kanyang grandpa. Hindi ka na sana nagpunta dito. Dadalawin ka naman namin sa villa. Aba, yung mga halaman ko na lamang ang kapiling ko sa villa. Ayoko naman na masiraan ng ulo sa pakikipag-usap sa kanila. Tumatawa nitong wika. Nakisabay na rin ng tawa si Marvin. At bumulong sa matanda na iiwan muna niya ito upang makausap si Pamela. Sige na apo, at ako na ang bahala. Okay grandpa, I'll go ahead. Nilingan nito si Pamela. Cass, pupuntahan ko lang si baby sa kwarto. Tinapik nito ang balikat ng matanda at hindi na rin hinintay ang sagot ni Pamela. Nakikiramdam si Pamela. Dalawa na lamang sila ng matanda at kabadong-kabado siya. Pamela, hindi mo ba na-miss si Lolo? Malumanay ngunit hindi yun pinansin ni Pamela. Nahihiya siyang humarap sa matanda. Lalo pat hindi niya nagampanan ng tungkuling ipinapagawa nito sa kanya. Apo, muli nitong untag sa kanya. Pumikit muna si Pamela bago humarap. Nasisiguro niyang banaag sa anyo niya ang kawalan ng tulog at pahinga. Pero pinilit niyang magmukhang kampante. At walang pinapasang problema. Ang hindi niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ng pagpapanggap na okay siya. Hindi ka galit sa akin? Kinakabahan niyang tanong habang papalapit sa kinaroroonan ng matanda. Hindi mo man lang ba muna ako yayakapin? Napangiti si Pamela at mahigpit na niyapos ang kanyang lolo. Wala akong dahilan para magalit. Sabi nito, hinahagod ang likod niya. Masaya ako dahil sinunod mo yung payo ko sa'yo minsan.
Do you still remember? He added. Mas lumapad ang ngiti ng dalaga. Kung kani-kanina'y masikip ang dibdib niya at gusto na naman niyang umiyak. Ngayon may dahilan siya parang umiti at dahil yun sa lolo nila. Oo naman lolo. Kusa siyang bumitiw sa pagkakayakap dito. Ginagap ng matanda ang kanyang palad. Sasama ka sa akin. Doon ka muna sa villa. Sabi nito. Sigurado ka ba lolo? Oo, huwag kang mag-alala. Ikukuha kita ng nurse na magbabantay. Babalik siya muli sa villa, kung saan umusbong ang bata niyang damdamin kay Carlos, na hanggang sa pagtanda niya ito pa rin na nagmamay-ari ng puso niya. Baka mas labis lamang niya na madama ang kahungkagan at pag-iisa. Tiningnan niya ng diretso ang matanda, naguguluhan siya.